Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika si San Luis Gonzaga, isang taong namanata sa Diyos, isang Jesuita na nagtalaga ng kanyang buhay para sa paglilingkod sa mga nangangailangan. Sa kanyang kapanahunan, mayroong epidemya na lumaganap sa kanilang lugar. Kaya buong puso niyang tinulungan ang lahat ng mga nangangailangan, lalo na yung mga wala nang nakakaalaala at wala nang nagbibigay ng pagmamahal. Sa araw na ito, sa ating pagsasama-sama sa banal na Eucharistia, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na matutong magpasalamat. Piliin natin ang Diyos, unahin natin Siya sa ating buhay. Kaya't aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtangpal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kailangan kong magmapuri bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso, at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni numan. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmapuri man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita
at naririnig ang pagpapalagay ni numan sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang puon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunmay, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't igit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?
At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa lahat po sa inyong naririto, mga pilgrims, mga deboto na nanggaling po sa iba't ibang bayan, mga karatig probinsya, muli po ay ang malugod naming pagtanggap sa inyo dito sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Everything is grace. Alam kong naniniwala tayo dito that everything is grace. Lahat ay biyaya. Kalakip ng mga katagang itong lahat ay biyaya, mayroong dalawang bagay na manggagaling sa mga pananalitang ito. Pagkilala at pasasalamat. Kung naniniwala kang lahat ay biyaya, natural, mayroong pinanggagalingan ang lahat ng biyayang ito. Saan pa ba manggagaling itong hangin na ating tinatamasa? Saan pa ba manggagaling itong kagandahan ng kalikasan na ating nakikita? Saan pa ba manggagaling yang buhay na hanggang ngayon ay iyong nakakamtan? Saan pa ba manggagaling yung pagkain na tinatanggap mo sa tuwi-tuwi na? Everything came from the hands of God. Lahat ay biyaya. Kung naniniwala kang biyaya ang lahat ng ito, natural na may pinagmulan ang lahat ng iyan. Kaya sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa na kilanlin ang pinagmulan ng lahat ng biyaya. Sa mabuting balita, narinig natin, walang nakapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. You cannot serve both God and Mammon. Hindi po pwedeng kinikilala mo na mayroon kang mga magagandang ari-arian, malaki ang iyong bahay, malawak ang iyong lupain, limpak-limpak ang iyong salapi, magara ang iyong kotse, mayroon ka ng mga latest gadgets. Pero sasabihin mong, kaya mong iwan ang lahat ng ito. Sasabihin mong, kahit mawala ang lahat ng ito. We can only choose one. Anong mga bagay ang pinapahalagahan natin sa buhay? Hindi po natin sinasabing mali ang magkaroon ng maraming pera. But the love for money is what makes it wrong. The love for money is the root of all evils. Kilalanin natin ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kahit ikaw, kahit tayo bilang tao, maaaring kinikilala ka ng lipunan, magaling kang magsalita, matalino ka, honor ka, magaling kang mag-drawing, magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, at kung ano-ano pa. Maaaring sasabihin ng mga taong kay galing mo naman. But let us always give credit to the one who gave you those talents. Dahil wala ka,
kung wala ang Diyos. Wala ang lahat ng bagay na iyan kung wala ang Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, inaanyayahan tayo, number 1, kilanlin ang Diyos. Ang Diyos ang nakakahigit sa lahat. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kahit pa sabihin mong nagtrabaho ka, pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, everything still came from God. Because we believe that everything is grace. Ikalawa, kung kinikilala mo ang Diyos, matuto kang, number 2, magpasalamat. Sa ating paggising kaninang umaga, ilan kaya sa atin ang nakuhang magpasalamat? Ginising ka ng Diyos. Whether we like it or not, we will go back to the reality na hindi lahat ng natutulog sa gabi nagigising sa umaga. Mayroong hindi na nagigising sa kanyang pagtulog. Kaya sa araw na ito, inaanyayahan din tayong matutong magpasalamat. Lahat ay biyaya. Yung buhay na tinatamasa mo ngayon ay galing sa Diyos. Kaya't ipagpasalamat mo. Yung kinakain mo, na maaaring minsan ay higit pa sa 3 beses sa maghapon, ipagpasalamat mo. Yung pamilya na sumasalubong sa iyo, sa tuwi-tuwi nang ikaw ay uuwi sa iyong tahanan, ipagpasalamat mo. Galing yan sa Diyos. Yung kaibigan mong handang makinig sa iyo, na sinasamahan ka kahit saan ka magpunta, nakaramay mo kahit anong problema, galing sa Diyos. Sa araw na ito, let us always appreciate the blessings of God. Lahat ay galing sa Diyos. Sa mabuting balitang napakinggan natin sa araw na ito, ipinapakita sa atin na alam na ng Diyos kung anong kailangan mo. Hindi mo pa hinihingi. Hindi mo pa sinasabi, binibigay na niya. Kaya nga, sabi dito, kaya't huwag na kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Yun ngang ibon, yun ngang mga hayop, napapakain ng Diyos, nananatiling buhay, ikaw pa kayang tao. We serve as favorites of God. Paborito tayo lahat ng Diyos. Itong mga bagay na ito, maliliit na bagay, kinalulugdan ng Diyos. Tayo pa kayang mga tao. Kaya mga minamahal kong kapatid, let us always appreciate what we have. Huwag tayong makulong sa kaisipang, problema na naman. Baka ang nakikita lang natin ay kung ano yung wala. Bakit iring aking kapitbahay na ere? Kasama naman ang ugali pero kaya man. Bakit iring kaklase ko noong araw? Nangongopya lang naman sa akin. Pero bakit siya pa yung matagumpay sa buhay? Let us not search for what is missing. Let us not find what is lost. Wala eh. Ang tingnan natin ay yung mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Buhay ka, may pamilya ka, may kinakain ka, nakakaraos ka, everything is grace. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, kalakip ng mga biyaya na tinatanggap natin sa tuwi-tuwi na, number 1, kilanlin ang pinagmulan ng mga biyaya. Let us always acknowledge God despite the many blessings that we are receiving. And number 2, kung lahat ay biyaya, matutong magpasalamat. Hindi sa iyo yan. Galing yan sa Diyos. Kaya sa araw na ito, ipagpasalamat natin ang lahat ng mga tinamasa nating biyaya. Truly, everything is grace. Therefore, let us acknowledge God and thank Him for the many blessings that He has given each and every one of us. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. La la
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makatulog katulad ni San Luis na nararamtam lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng angkop, napupuno langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw
kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio, ni San Luis Gonzaga, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad
ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa paglalakbay namin sa tahanan
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtam lagi. Ama naming mapagmahal, kami ngayong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sila lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa.
Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating pong Lunes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, and acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. At ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makakapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilicas sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdaging detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga pangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahe ng Panginoon, ng mahal na Birhen, ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na tumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.